mukha bang merong talagang personalidad na nagpapagalaw dito sa mga to? Kunwari, baka kinokontrata ilang mga vloggers para sabihin itong ganito, ikalat yung ganito, pare-pareho yung sinasabi, tapos may pondo. Meron. Yung pondo, no doubt, no? May pondo tayo dyan. Kung kanino galing, alam na rin namin. But we're still validating and getting more information as to who is behind, no? Financing all this, no? Obviously, ang kanilang intention is to defend, no? To defend someone, no? And it seems that at the moment, you know naman kung sino yung dinidepensahan, no? And siguro just to be fair, no, dahil hindi pa naman validated at verified yung aming information na shinare sa amin, hindi muna namin ilalabas. But we know very well that there are people, who are these people behind the propaganda machinery to destroy the sitting members of Congress, including the members of the Quad. Okay. Hindi ko naman muna tatanungin kung sino ba sa tingin niyo yung eksaktong mga tao na nagpapagalaw sa mga ito. Pero nung binanggit niyo yung meron silang dinedefend na someone na alam naman natin, base kasi ron sa mga investigasyon na lumabas dyan sa Quadcom, ang talagang tinatamaan dito, yung mga Duterte. Di ba? At yung kanilang mga kaalyado. So ito ba yung mga dinedefend, itong mga vloggers na binabanggit ninyo? Sila ba? Tingnan mo yung mga post nila, di ba? You look at the history of their vlogs and their posts. No, makikita mo sinong dinidepensahan nila, sino yung pinopromote nila, sino yung nagbe-benefit sa kanilang vlogging. No, that's the point eh. Sino yung pa yung nagbe-benepisyo? Whether there is an instruction or none at all, iset aside muna natin yon. Pero tingnan natin kung sino yung mga yan para makilala natin. No, I'm not saying na meron ng orders, merong orders galing sa kung saan para depensahan sila. No. Ang sinasabi ko, look at these vloggers. Sino itong mga to? These are new political analysts, new journalists, so to speak. Naging media na nga iba dyan eh. So sino kayong dinidepensahan? Christian, I'm sure you studied journalism, correct? Opo. Oh, so you have all the right to be a journalist. I don't know with the others. Hindi. Kasi uso rin ngayon, congressman, yung pinabili ng suka, naging journalist na eh. Buti nga kung yung journalist, yung iba nga nagiging political analyst pa. Yan matindi. Ano rin, medyo madali maging analyst ngayon eh. Tigbe 25 lang yata. Okay, anyway. Dime a dozen. Dime a dozen. Okay. So, obviously, ang dinedefend ng mga ito, yung mga Duterte. Okay. Yeah. So, anong balak ng Quadcom dito? Kunwari, balak nyo bang mag-set aside ng isang bahagi ng inyong investigation in the future to focus on this? Well, I wrote to the NBI. Sabi ko nga, dapat ito nga yung mga pwedeng masilip sa kanila, no, under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinasabi doon that they can be charged for libel, they can be charged for sedition. Ito'y nananawagan ng rally, di ba? Anong cause, di ba? Anong cause, no? Na merong conspiracy to commit sedition, merong Incriminating Innocent Persons Act. We have a law tungkol dyan. At saka yung intriguing against honor, nasa revised penal code yan. So all these laws are existing. Kaya nga itong Cybercrime Prevention Act, meron doon sinasabi that a CIC must be formed. Ano yung CIC? Cybercrime, cybercrime something eh. Parang it's a commission, no? Na ang kanilang trabaho ay nagmo-monitor sila sa web, nagmo-monitor sila online. Para tinitingnan kung sino ba yung gumagamit itong mga cybercrime na ito. Cybercrime Investigation and Coordinating Center pala, no? CICC ang tawag doon. So, yun ang kanilang mandato. At dapat gumalaw sila, kumilos sila dahil kagaya nito, ang binibira nila sa kanilang may ibang mga vloggers diyan, no? Na ang tinitira nila, ang binibira nila bukod kay
Chairman Benny Abante at Chairman Dan Fernandez ay binibira nila si no less than the President, the First Lady, the Speaker of the House. Sometimes some of the senators are being hit. Oo. So, ito ba ay kung binabati ko sila tungkol sa kanilang trabaho, di ba? Halimbawa, batikusin nila halimbawa ang trabaho ni let's say Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Mig Subiri, or who else, no? Yung mga yan, mga Mindanawan, mga doon nila batikusin kung gusto nila. Yung performance, kunyari, halimbawa. Baka sorry. Hindi, baka wala silang makitang puna doon sa mga binanggit yung senador. Kasi baka impeccable yung kanilang legislative record. Yun lang naman sa akin kasi sobrang gagaling ng mga binanggit niya eh. Robin Padilla, Bato, tsaka Bongo. Mahirap yata i-criticize yun. Ang gagaling nun. Pinakamatatalino yan. Actually, yun nga ang natin. No? Kasi that's why lagi ko nga, ito nga ine-emphasize ko. Even in my speech, ay sinabi ko, wala akong problema. Magsawa kayo, kakabati ko sa amin. Basta related sa performance ng aming trabaho. Wala ho kaming problema dyan. Kung kami isang lingkod bayan, batikusin nyo kami bilang isang lingkod bayan. Pero kung pahiran nyo kami ng walang katotohanan ng mga issue na ikasisira ng pangalan, ng honor natin, ilalaban po natin yan. Okay. Technically, pwede nyo ipatawag yung mga yan sa Quadcom, no? Balak nyo bang gawin yan? Actually, baka sumikat lalo eh. Pero tingnan natin. No? Tingnan natin. Wala pang resolution na ipinapaasa para magkaroon ng ganon. Although I heard marami pong mga congressman are actually looking into the issue of the local vloggers sa kanilang lugar. Okay. Pero syempre, kidding aside, yung kanina, yung kina Bongo, syempre, may halong biro yun. Pero para may halong totoo rin naman yung sinabi ko. Hindi, puro biro pala yun. Sarcastic yun. Okay. Hindi, ang isang concern ko rito is bilang isang mamamahayag din po, no? How do you draw the line between free speech and abusing what is written in the Cybercrime Prevention Act? Kasi pwede kasing, di ba, napaka-powerful po kasi technically ng mga nasa poder. Kayo yon, mga politiko. Meron kay kapangyarihan and it's a given that you should be able to accept criticism. Kahit na nga below the belt, di ba? Dapat kaya niyo yun eh. So how do you establish that balance? Naintindihan ko rin naman, talagang iba sobra na, invento yung kanilang mga ibinabato sa mga katulad ninyo. Pero yun nga, iniisip ko rin yung long-term effect nito. Baka naman konting kibot pag napikon sina congressman, gamitin yung available resources or wherewithal na meron sila against people at baka maraming tamaan, unintended. Well, unang-una, alam naman natin, tinuturo sa atin yan. I'm sure tinuro din sa course mo yan, Christian, that rights is not absolute. Diba? The freedom of expression, the freedom of the press, it's not absolute. Meron pong limitation yan. Kaya nga meron tayong mga batas na naglilimit dyan. Bakit? Para hindi po magamit, maabuso yan ng kahit sinong nasa poder o sinong powerful na tao. No? Sabi ko nga, bahala magsawa kayo kasi sira. No? Yung kakabatikos dun sa trabaho namin. Sabihin nyo na wala namang kwenta yung mga ginagawa nyo dyan. Puro lang kayo chismisan. Baka yan. Hindi pa yan nakakapanirang puri. Pero kung sabihin ko halimbawa na si Ace Barber sa isang drug lord, si Benny Abante ay isang pusher, at si Dan Fernandez sa isang user. Diba? Alam naman natin na maling-mali at malayo sa katotohanan yan dahil alam naman nila kung anong pinaglalaban natin.